Good afternoon. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome sa isa na namang edisyon ng GMN Holistic Medicine. Dito ang pinag-uusapan natin ang mga natural na paraan po para sa ikagagaling ng tao po at sa mga dapat di patutulad sa spiritual na buhay. Sa mga papapatiin muna natin si Ate Jingle at si Doc RJ. Ate Jings, go ahead. Yes, magandang hapon po sa lahat. Welcome na naman sa ating GMN Holistic Medicine with Dr. RJ. Please pakiusap po, paki-share po muna natin itong video na to para as we go along, marami tayong mari-reach out ng mga kababayan natin o kahit sino pa man na nakakaintindi ng session na to. So please, paki-share po natin video ito. So batin muna po, Dr. RJ. Magandang gabi po sa inyong lahat. Paggabi na tayo eh. So, gabi na. Sa buong mundo, sa ating mga kapatid na Pilipino at sa ating lahat ng kapatid dito sa mundo. Hindi man Pilipino, kumusta po kayong lahat? At kumusta ang isang linggo ninyo? At sana po kung nasaan man kayo ay maging maayos kayong lahat. Okay? Oh. Baka chip, nasa Doc. Start na natin yung ating streamer. Start na tayo mga kapatid. Ganun talaga, mahaba kasi napakahalaga ng natin, ng lecture natin. Ang consultation kasi sometimes privately ko kinakausap eh. Magbibigay tayo ng mga ilang information pero hindi natin lahat i-divulge kasi may privacy rin dapat yung mga taong nagtatanong. Okay? So, let's start kung meron man. Okay, thank you so much, Doc. Bago sana i-acknowledge yung mga star senders natin last previous 7 days. Sir Mel, mga nagtatanong po kasi kung paano daw po sila makapag-send ng stars. Pwede po bang humingi ng counting tip para po sa mga star senders natin na hindi pa po ganun ka-techy at hindi pa po kabisado paano magpadala daw po ng stars. Sir Mel? May mga Okay, Ma'am Jing. Baka busy pa si Sir Mel. Anyway, gusto ko muna sanang pasalamatan na lang din muna yung ating mga star senders last 7 days. Ahoy, maraming salamat. March 22 to 28. Maraming salamat sa lahat ng send ng stars. Yung mga hindi pa nagsisend ay salamat pa rin po sa inyong pagsubaybay. Actually, sa mga nagtanong kung paano mag-send ng star, nandyan lang yan sa comment box. Before kayo mag-comment, may nakikita kayong maliit na star. Pindutin nyo yon at mayroon na dong instruction kung paano isi-send. So, sa GMN Holistic, nandoon may star doon na mapipindot sa comment box mismo. So, go ahead, Ma'am Jingle. Yun. Okay, thank you so much, Sir Mel. So, sana nakuha. Sa mga nagtatanong, hope na May mga question dito sa Anyway, gusto ko pasalamatan yung mga staff. Sige, go. Yes, Doc. Sa mga star senders natin sa previous 7 days. Okay. From page natin na GMN TV3, sa ating mga star senders na sila Ma'am Dali Groceries, Dali's Groceries, Cory LC Malibong, Bienvenida Judin, Gertrudes Escalera, Lorna Yamamoto, Lorna Yamamoto Cords, Jasper Reyes Gay, at doon naman sa my GMN Holistic Medicine page natin, kila Sir Papi Wancho, Ma'am Masuay Naga Suabe, Ma'am Lara Bantay Bieles, Ma'am Elvira Aquino, Ma'am Krista Montesa, Ma'am Sofia Dayan Vergara, Sir Edgar Santa Ana, Ma'am Cindy Desic, Ma'am Jocelyn Bama, Empleo, Aldrin Sales, Idnas Af, Carlos Tiapson, Frank Bayansi, Ann
Demetelio, Wilfredo Jr. Lakay, Sam De Jose Constantino, Ma'am Glo Alvarez, Ma'am Alquio Ellen, Ma'am Nad Remos, and Sir Larry John Franco Baril. At sa ngayon, sa nag-send ng stars natin na sila Ma'am Cindy Desic ulit at saka si Sir Larry John Franco Baril. Maraming salamat po. Sa mga dito sa Zoom, pakiclick lang po yung raise hand ninyo kung may gusto po kayong itanong kay Doc at baka hindi po namin mapansin ang pagkaway-kaway po ninyo sa inyong camera. Okay, so dito sa may loob, may nagtatanong si Ma'am Lisa Basay. Good evening po. Paano po ma-access ito, RJ? Ma'am, dito ka na po. Okay. Ma'am, i-unmute po kita. Ma'am, then, para makausap mo po si Doc RJ. Ma'am Lisa Basay, ang ating first, Doc, magandang gabi po, Doc. Hello, magandang gabi po. Yan. Gusto ko po sanang mag-consult. Kaya lang nga po sabi niyo po sa messenger na lang po. Yes. Opo, tsaka hingi po sana ako nung copy po nung commandments at tsaka po yung mga bawal na pagkain. Okay. Yung sana sa messenger po maka-access po ako sa inyo kasi pasalamat po ako sa taong nag-share kasi nalaman ko po na may ganito po palang paraan ng panggagamot at saka ng Mama, hindi po tayo nang gagamot. Sinasabi lang natin yung katotohanan na ang totoong nagpapagaling talaga yung creator. Okay, hindi ako. Teacher lang po ako, guide. Opo, yung ganito po palang meron po pala pamamaraan, yun yung po yung tamang salita. Yung pamamaraan po, yun po. Kasi po talaga, share ko lang po ng konti yung pinagdaanan ko po na itong pandemic. June po, nakaramdam po ako nang nagising po ako. Parang nadighay po ako pero may sumama siyang asim, mapait. Acid nga po daw, gano'n. Tapos pumunta po ako ng doktor kasi hindi ko po maipaliwanag. Nanlalamig po yung kamay ko, yung paa ko, yung gano'n. Parang sabi naman, stress ka. Tapos binipi po nila ako, nag-140/90. Tapos po, binigyan po ako ng esomeprazole. Sabi ko, anong gagawin? Esomeprazole kasi acid nga daw po. Dito na naman, balik na naman ako. Pagbalik ko po, ang nararamdaman ko naman po, palpitation. So, ginawa po, in-ECG ako, normal naman po. Tapos, in-ultrasound din po ako, yung half abdomen ko. Wala ka namang bato sa gallbladder. Meron kang mild fatty liver, pero ayaw pa nga pong i-declare nung nag-ultrasound kasi parang lang naman daw po, yung manipis, yung ganon. So, sabi ko, ano na nangyayari sa akin? Di punta na naman po ako sa blood chem. Napunta po ako sa blood chem. So, nakita po, mataas daw po yung cholesterol ko, 231. Tapos yung sugar ko po nag-140. Tapos palpitation po. So sabi po sa akin ng cardio, diabetic ka na, high blood ka na. Parang hindi ko po dok matanggap. Paano para pa agad-agad. Sabi ko tapos niresetahan ako, Dok, ang dami Artovastatin, Proglin, Metaporol Cardiocil. Habang sinusulat niya, sabi ko, lahat yan, iinumin ko. Dok, ano po kasi talaga ako, sensitive po talaga ang sikmura ko sa synthetic medicine. Pag masakit nga po ulo ko, tubig-tubig lang po ako, hindi po ako basta nainom ng lalo po ako na-stress. Tapos yung, nagka-anxiety na po ako. Kasi ganun agad yung sakit ko, parang ganun po yun, ilang months kong ginawa ko po, sige, kasi nireseta, punta akong Mercury na kahit nakatayo po ko doon, parang ayoko sa ganitong lugar, ayoko nang pumipila po sa ganitong yung gano'n po sa Mercury, ayoko po yung gano'n yung utak ko. Tapos sinunod ko pa rin po, sige, ito na po. Ininom ko si Metaporol kasi daw high blood na daw po ako. Hala, Dok, nawala yung palpitation, hindi naman ako makatulog, Dok. Tapos ininom ko si Artovastatin. Hala, Dok, hindi na rin ako, Dok, makatulog kasi yung sikmura ko po parang pinipiga. Tapos yung Proglin wala po, walang epekto. Sige, ginawa ko po pag umaga, exercise. Nagpalit po ako ng kinakain ko. Hanggang sa hindi ko na po kinaya, binitiwan ko po lahat yung nireseta. So, pinalitan ko po yung kinain ko. Sabi ko, sige na nga, saan ba nanggaling? So, pinalitan ko brown rice. Naggulay po ako. Nag-alis po ako ng mantika. Tapos, more on ganun po. After 3 months, saka po ko lumitaw sa doktor. So, lumiit po talaga ako from 65, naging 54 po.
Tapos di sabi, magpa-blood chem ka. So nagpa-blood chem po ako. Nag-normal po siya lahat. Kaso po, ang pinagpipilitan po nila sa akin is i-maintain ko daw po si losartan. Mag-losartan na daw po ako kasi high blood na daw po ako. Di lalo po, yun doon na po ako nagkaroon ng umpisa ng anxiety. Kapag makita ko pa lang po ang ang BP up, ayoko na po. Kaya pag tuwing BP po nila ako, hala, White coat syndrome ang tawag dyan. Ay, ganun po. Yun po. Pag nakakita ko yung naka-white coat, yan mostly Opo. meron. Tumataas na yung BP. Opo, ganun na po nangyari sa akin. Di sabi ko, okay na naman na ako, nag-normal na yung blood chem ko. Bakit pumapayat pa rin ako? So, hindi ko po namamalay. Nagkaka-anxiety na naman po ako. Di, ito na naman. Yung alam niyo po yung taranta na, si doktor na naman. Kahit hindi na nga sinunod nung una pa, ito na naman po ako sa doktor. Saan na naman po ako lumapit? Sa neuropsychiatry. Ay, stress anxiety yan. Binigyan po ako ng alprazolam na, ayun po. Opo. Di, binitawan ko po yung losartan po. Wala, pinakikiramdaman ko. Pero pag nag-BP po ako na okay po yung BP ko, hindi ko po tinitake. Ganun po yung nangyayari sa akin. Pero yung pagkain ko po talaga, binago ko po. Kasi talagang ang laki po ng naitulong din ng pagpapalit ko ng pagkain. So, nangyari po, binigyan ako alprazolam. 1/4, 1/2. Sabi ganon. Tapos neto na pong huli kong check up, sabi niya po, 1/4, 1/2. Ganon na po yung sukat. So, ginawa ko po, dahil gusto ko pong kumawala, ayoko po talaga ng synthetic. Yung 1/4 niya po, hindi ko na po sinunod. Hindi ko na po yun ininom. So, nandun po ako sa 250 milligrams. Gusto ko po, Dok, kumawala. Ayoko po talaga ng synthetic. At saka, yung ganito po. Kasi yung anxiety, napansin ko po, kaya naman pong labanan pala. Kaya naman po pala. Kasi nasubukan ko, sabi ko, bakit ba ako inom ng inom? Pag sinumpong na po ako ng anxiety, sabi ko sa sarili ko, bakit pa ako iinom niyan? Susumpungin din naman pala ako. Di, padaanin ko na lang, tapos huwag ko na lang pansinin. Yung parang nauntog po ako sa katotohanan na gano'n, na masyado lang po ako nagpadala sa takot. Correct. Yan ang ending talaga. Yung pinag-ugatan, takot. Opo, doon na po ako lahat. Ikaw ba naman, Dok, sa sandaling panahon, diabetic ka na, high blood ka na, parang gano'n agad yung sakit. Ilan taong ka na ba? Matanong ko lang. 42 po. Anong timbang? Sa ngayon po, bumaba na po ako, 48. Okay. Ano po bang ginagawa niyo sa buhay? Nasa bahay lang o naghahanap buhay pa? Online po, teacher po. Okay. Opo. Ano pong tinuturo niyo, ma'am? Filipino po. Sa grade 7. Okay. So, stress din ko yan. Na-stress din kayo? Ay, sobra po. Sobra, Dok. Kasi po talaga yung mga bata, yung apektado po talaga ako. Yung pag nakikita ko po ang daming bumabagsak, kasi wala po akong magawa. Kasi gustuhin ko man po silang alalayan. Alam niyo po yung limited yung kilos po nung nakaraang taon. Di ba po, hindi ka pwedeng makisalamuhan ng May bumabagsak pa? Ang alam ko, nag-attend dyan, puro magulang na. Sumasagot po. Alam niyo yun, Dok, pag nag-check ka ng module, makikita mo yung bumabagsak pa eh. Mga magulang na nga nasagot dyan. Opo, ang ginigrade na po yung magulang. Nakita no. Alam niyo, pero lahat na may mga nakakausap po. Ako na nga sumasagot ng module na alam ko. Bumabagsak pa rin. Yung po, ako po kasi basta may pinasa, pasa na. Pero na lang po nangyayari. Kaya nga may kanta doon eh. Sa mga magulang, grade 1 lang ang inaabot ko. Namatay ba ang teacher ko? Paano na ngayon ang grade 2 ko? Totoo yun, Dok. Tapos sumasagot ng module. Uy, Dok, hindi po biro yan. Totoo, Dok. May mga co-teacher po talaga ako na bumigay po talaga. Totoo yan, Dok. Meron po talaga. Hindi po kinaya. So, tandaan nyo, yung sakit ninyo is all about stress kasi nga ang command ng katawan, hindi nagre-repair ang katawan, hindi nagdi-detox, hindi nagkakaroon ng cell regeneration.
or any metabolism na may kinalaman sa homeostasis or pagbabalanse ng katawan kapag ito ay na-stress. Kasi ang lahat ay nanggagaling sa utak. Opo. So, even kumain ka at nag-isip ka, hindi na po nabe-breakdown ng maayos yung sikmura, yung kinain, kaya po nadidelay. Instead of 45 minutes breakdown, 4 to 5 hours na dyan pa yan. Kaya madidelay yung breakdown, mag-ferment yung kinain, magkukos ng fermentation. So mangyayari, magdidighay ka, acid. So kasi nga, na-delay, kasi nga, dapat na wala po kayong gagawin, hindi kayo kilos mga 45 minutes after eating. Okay? Opo. Nakakalungkot, hindi pa po nagawa ng gastric juice kasi nutritional deficient. Even salt, walang salt, kaya walang hydrochloric acid production kasi dun sa salt nandun yung sodium and hydrochloride. So yung hydrochloride ginagamit ng katawan to produce hydrochloric acid para i-breakdown pa yung mga kinain mo. And then sometimes yung mga kumakain na hindi ngumunguya. Kung isa, dalawa, tatlo lunok. Isa, dalawa lunok. Mamaya lunok na lang ng lunok. Opo, pag nagmamadali po, di ba kasi may ibang ginagawa? Opo, may ganyan po akong time. Aminado po ko dyan. Walang gilingan sa sikmura. Nasa bibig. Ganyan po. Kaya nga, ang problema, yan. So, merong naka-reside doon na kung tawagin ay H. pylori bacteria. Kapag nagbago yung pH, supposed to be at least 0, 1, or 2, ang pH naging 3, 4, 5, dominant yung mga yan, bubutasin nila yung lining, kakaroon ng gastritis, at saka mauwi sa peptic ulcer sa duodenal. So, dahil lang sa kumilos ka, nag-isip ka, na-interrupt mo yung process of breaking down. Yun lang po ang simple analogy or yung pathophysiology ng reflux at nauwi ka na sa kung ano-anong synthetic drugs. High blood pressure, malapot na dugo, yun lang po ang ibig sabihin ng malapot na dugo kasi nga ang balance pH ng dugo natin around 7.345 to 7.3 to 7.45. So parang aquarium. So kapag 'di ba dapat nakikita natin may similarity kasi ang dugo sa aquarium. Kung ang aquarium around 7 to 8 ang pH niya, free-flowing yung mga isda. So kapag nagpapakain ka ng pakain sa aquarium, lumalabo rin yung tubig, nagiging bumabagsak yung pH, tapos dudumi rin yung isda. So lumalabo na. Ganun din sa loob ng katawan, ganun din ang nangyayari. So kada kumakain kayo at hindi kayo nainom ng tubig, before and after, yan po, palapot po ng palapot yung dugo, yung puso nyo, bomba ng bomba, ang tinutulak niya thick blood, or kasing lapot na ng honey, very forceful na po yung puso, kaya nga po, pag binipi mo yan, mataas. Opo. Okay, kasi nga simple analogy, malapot. Okay, kasi nga, yung mga tao kung hindi carnivorous, caninvorous. Yan lang ang diet nila. So, yan po. Ngayon nga, nag-alter yung pH ng dugo, lumalapot. Yan lang po ang reason kung bakit may high blood pressure. So, kahit po pala, Dok, pumayat ako ng ganito, talagang kapag malapot po yung dugo ko, ganun pa rin po yung BP ko. Yes, because hindi po kayo na-educate on drinking water. And drinking water alone is not enough. And it's not good for your health. Why? Kasi nga, every time na inom ka ng plain water, every time na nag-urinate or umiihi ka, inilalabas mo rin yung kung anong meron kang mineral sa loob, especially sodium. Nagkukos pa ng dehydration at saka demineralization. Kaya not safe yung pag-inom lang ng plain water. Dapat iinom kayo with salt. Tandaan nyo, sabi ko nga dati, ginawa ng Diyos ang tao, kawangis ng mundo. Kung ang mundo ay 70% water, ganun din ang katawan, ito ay maalat. Kaya nga ang luha, maalat, pawis, maalat, sipon, maalat, yung blood plasma, maalat-alat. Kapag na-stroke ka, sodium and chloride asin pa rin yun. Ang tubig. Kapag hindi kayo nag-aasin ng tubig, mataas ang chance ng pamamaga, infeksyon, bukol at bara. Kaya nga ang daming sakit. So, totoo lang, hindi sakit yan. Adaptive response or reaction yung nangyari sa inyo. Kaya lang, ang interpretation ng allopathic medicine, sakit na yan. Tandaan nyo, hindi ibig sabihin tumaas ang BP, may sakit ka na.
Hindi ibig sabihin tumaas ang blood glucose, may sakit ka na. Tanungin mo muna yung sarili mo, sometimes walang nararamdaman, asymptomatic. Tama po ba? Po, totoo, Dok. Hindi ko po alam na gumanon yung sugar ko. Kasi, opo, hindi po talaga. Kaya parang hindi ko po matanggap na diabetic ka na. Po, high blood ka na. Po, parang, yun, lahat ng pinagmula ng anxiety ko, Dok. Grabe. Yes, kasi nga yun. Puro ang kinreate yung mga pan-detect, yung mga gadgets or tools or ginagamit ng mga test na yan is to create or impart fear. Yan ang nangyayari. For takutin ng mga tao, maging alipin ng mga, ay nako, synthetic drugs. Wala namang gumalin mula noon hanggang ngayon. Hanggang ngayon, sakit pa rin yung mga yan. Kasi nga, yung practice na allopathic medicine is just to address the symptoms but not the root cause. Anong root cause? Simple lang, maruming pagkain or hindi sumusunod sa pamantayan ng Diyos. Kasi nga, sinabi ko nga, yung pagkain ng baboy, alimango, alimasag, hipon, isda na walang kaliskis, tahong, talaba, tulya, pusit, tambako, tulingan, sapsap, espada, galunggong, marumi po yun. Hindi nyo pwedeng kainin yun kasi yun nagpaparumi sa dugo. O tinan nyo, na-pollute na nga yung dugo, nagkaroon na ng toxicity, and yet, pagdating mo sa allopathic medicine, bibigyan ka pa ng synthetic drugs. Hindi, nasira yung liver, nasira ang kidney, dialysis ang ending. Operation, chemo, radiation. Asan ang natulungan doon? Naubos yung pera, kakapacheck up. Hindi, lason din ang ibibigay. Asan doon yung nakatulong? Magtatalo pa kayo niya, Dok. Ay, nag-ano nga ako holistic doctor ako, nag-asin tubig ako, sasabihin pa niya, Doko, hindi totoo yan. Hindi totoo raw yung natural, pero yung synthetic, totoo. Synthetic drugs. Imagine mo, na-mindset tayo for many years na ganun. Kaya nga, ang daming namamatay kasi nga, di naman talaga natutulungan yung kailangan ng katawan. Kasi nga, nag-pretend sila na sila yung gumawa ng tao. And yet, pare-parehas lang tayong creation dito. Hindi pwedeng pakialaman tong katawan. Pwedeng lasunin or butasin. Okay? So yun, sa'yo takot lang kasi nga sinabi naman ang kamangmangan ay nakamamatay. Totoo, May people perish for the lack of knowledge. Totoo po yan. Kaya nga itaas ang kaalaman sa physical at spiritual. Kaya nga kung mag-submit kayo sa ganitong gagawin natin, magtitiwala kayo sa Diyos. Sabi ko nga, kung oras na. Ba't mo kailangan pakialaman pa yung katawan? Kahit may pera o wala, parehas sa uli patay rin. Opo. Dapat maintindihan ninyo yon. Kaya nga, alisin po ang takot at hindi po nakakatulong ang takot kasi hindi nagre-repair ang katawan kapag natakot. Okay? Okay po. Salamat, Dok. Basta nandito po yung messenger ko. Inilagay ko na po sa chat box dito sa Zoom. Opo. Nailagay ko na yung messenger ko. Ayan, i-click nyo lang po itong messenger na to na nilagay ni kapatid na jingle or i-type nyo yung itong ko. Pwede rin yan. Parehas lang din yan. Opo, Dok. Thank you po, Dok. Thank you po. Message po kayo para mabigyan ko kayo ng tamang pagkain at saka yung spiritual food. Opo, salamat po. Okay, Baruch Hashem. Okay, thank you so much, Ma'am Lisa. Next natin si Ma'am Jessica Rosas. Ma'am Jessica Rosas, good evening, Ma'am. Ma'am Jessica, unmuted na po kayo, Ma'am. Ma'am Jessica Rosas. Hello, Ma'am Jessica. Ma'am Jessica. Mukhang nakatulog. Mukhang unattended si Ma'am unattended si Ma'am Jessica. Sa mga gusto po palang magpa-send ng 613 commandments po, paki-comment lang po ang inyong mga emails. Then sa mga nag-comment ng emails na please check po ng emails ninyo kasi nakapag-send po ako sa inyo na. So, hope na na-receive po ninyo. Ma'am Jessica, please pick up. Ma'am, kung nandyan na po kayo. Ma'am Jessica Rosas. Ayo, bro. Ma'am Jessica Rosas, ma'am, naka-unmute. Hello po, Ma'am Jessica.
Hindi pa ready si Ma'am Jessica. Doc, dito sa may comment section natin sa GMN, Ma'am Jessica, hindi po kayo naririnig. Magsalita po kayo. Hello? Ma'am Jessica, Wala siya. naririnig niyo po ba Wala kami? siya, Doc. Ma'am Jessica, magsalita po kayo. Hindi tayo naririnig. Anyway, habang hindi pa ready si Ma'am Jessica, Doc, dito sa may comment section natin, may nagtatanong, may tinatanong si Ma'am Helen de la Cruz. Bakit daw po, Doc, nung ginawa daw niya yung uminom siya ng salt, uminom siya ng water na may asin, lalo ako na emergency, sumakit si kura ko, pati mga balikat ko. Sana ma'am, nakapasok na kayo dito sa Zoom. Ang link po, nandyan lang po sa may ang link po natin, nandito lang po sa may comment section po. Sundan nyo lang yan, ma'am, then after na mag-register kayo, check nyo po yung email ninyo at nandun po yung link. Click nyo lang po yung join meeting. Yun. Yun, Dok, ang concern baka sabi ko nga, kapag hindi ko alam yung situation niya, kailangan malaman ko kung ano ba yung ginagawa niya. Sabi ko nga, kapag kayo nakakapakinig dito sa ganito, huwag niyo po munang subukan kung ano-ano man yung magsusalt in water. Ang lakas ng loob ng minsan. Yung iba, nagulat ako, tatlong buwan na nagpa-practice, wala nang maintenance. Kayo naman po magde-decide. Kaya lang po, ready kayo sa mga reaction. Pero yan na nga po, kung ano man yung naging side effect kay Ma'am Helen de la Cruz, sabi ko nga, huwag niyo, kahit noon pa sinabi ko, huwag niyo munang pag-practicean kasi hindi ko nga alam kung anong status niyo, ba't ba kayo mag-salt in water. Para lang po sa mga, ang salt in water para sa mga chronic dehydrated, at maraming pamamaga, infection, bukol at bara. Hindi natin alam yung case ni Ma'am, kaya nga, kapag ganyan, huwag po muna kayo magpa-practice. Okay, kung ano-anong iinumin nyo kaagad, pag nagkaroon ng reaction, magtataka kayo. Kaya nga kailangan makausap ko po muna kayo. Hindi ko alam kung anong ibang minerals pa ang nawawala sa inyo. Kasi marami pong actually may mga reaction ako na-encounter na mga ganyan. Kaya nagkaroon ng mga pananakit na kasi nga nag-start na rin po yung nagkaroon ng timing na nagre-repair din yung katawan, kaya may mga reaction na ganyan. So, ang importante nga, kailangan para sigurado tayo, kausapin niyo po muna ako bago kayo uminom ng salt and water. At saka, baka tinodo ka agad, hindi ko alam kung gaano karami ang ininom. At saka hindi ko alam baka may nag-control niya. So, hindi po dapat, kaya nga, warning ko po, bago kayo mag-salt in water, kausapin niyo po muna ako para malaman ko kung uubra sa inyo. Pero bibihira naman ako naka-encounter na hindi pwede sa kanyang salt and water. Otherwise, kung ito ay under sa nagda-dialysis or so kailangan kailangan mag-usap muna kami. At sa bagay, sabi ko nga, katawan niyo po yan. Pero pinaka-safest na po, ang trabaho kasi ng asin tubig, number one solution niya to detox. Okay? Kung kayo po ay mga nagsasuffer ng mga pamamaga, infeksyon, bukol at bara, mga baradong ugat-ugat na yan, mga hindi makatulog, dehydrated, maraming bacteria, parasites sa katawan, yan, uubra sa inyo. Kaya lang yung case niyo po, hindi ko alam. At saka sabi ko nga, halos naman lahat ng nagtitake ng salt and water for detox, meron talagang withdrawal. Okay, naglilinis po kasi kayo. Diyan mahilo kayo, sasakit ang ulo, di matulog, hindi madumi. Part po ng detoxification yun. Okay po? Kung yun man. Pero hindi, kaya ang sabi ko nga, nagpa-emergency ka agad. Anong reason? Kung sumakit ang sikmura, mayroong problema sa sikmura, ito, hindi natin alam, baka mayroong gastritis or peptic ulcer. Pero dapat hindi yun ang ininom niya. Kung peptic ulcer, dapat baking soda, hindi salt. Yes, correct. Okay. Doc RG, may babasahin na po pa kay Sir Joseph L.C. Ang nag-abiso, ay isa na marami tutulungan. God bless, Doc. Okay. Thank you rin po.
sa Maximum Quiapo po si Sir Joel Magsalig. Good evening po, Maximum Quiapo. At si Ma'am Gloria Tekil Miller. Gandang gabi po sa lahat. Watching pa Mindanao. Yun po muna sa GMTV. Okay. Thank you. Baruch Hashem. O may nataas na kamay. Si Ma'am Rowena de la Cruz. Ma'am, naku ma'am, talagang gusto ko, bilisan mo, dear. Kasi yung asawa ko, Dok, ito, nakaihi siya ng bato. Nung nakaraang taon pa, ito lalaki, grabe, yan, Dear, halika, dear, bilisan mo, dear. Para mag-check out ka ni doktor. Ang laki niyan, ha? Ang napakasakit niyan bago mo iihiyan, laki ng butas. Opo, pinipiga niya po yung kanya kasi nung nakaraan, Dok, taon nakaihi siya na kasi nagpa-fasting po kami. Dahil hirap po siya umihi, ginawa niya po nag-fasting. So nung nakita ko po na pwede uminom ng salt and water, ito po, inihi niya po ito kahapon, inihi niya kahapon, tapos kanina, ngayon, sabi ko nga, magpa-ultrasound ka, kaso lang, sabi niya, naihi ko naman, ayan, Dok. Dirali ka din. Dirali ka din. Ito si Dr. Ro, para makita ka niya. Ito siya, Dok. Yan. Ayan, salamat sa penong kasi nakapasok. Ito po yung asawa ko po, ayan. Hello po, magandang gabi. Grabe Guinness Book of Record ka Kaya bali yung Dok, nung nakaraang taon, 5 po yung naihi niya, 5. Tapos ngayon, nung tuloy-tuloy po yung pag-inom namin ng tubig na may asin, kasi po malakas siya uminom dahil may nararamdaman, 3 liters po ang naiinom niya araw-araw. So kahit gabi umiinom siya, sabi niya sa akin, dear, nahirapan na naman ako umihi. Tapos nung Sunday, after ng service namin, kasi mananampalataya po kami, lumabas to. Tapos kanina po, ito na naman yung naihi niya. Okay, parang bato siya, Dok. Parang bato. Yes. Yan, no? Actually, calcium oxalate yan. Calcium and oxalate yan and fats. Kaya medyo madilaw-dilaw. Yan nga, stone forming po kayo. Kaya nga po, nagdudugo na yung ari ko po sir. Kaya nga po, ang gagawin niyo po kasi marami po kayong meron po ba kayo dating high blood pressure? May mga maintenance din kayo? Wala pa po. Wala pa. Kaya lang siguro po mataas yung diet niyo sa kanin. Malakas sa kanin, saka sa karne, Dok, malakas. Carnivorous at saka kaninvorous po. Ayan po ang isang reason kung bakit mataas yung stone formation sa katawan ninyo. Kasi nga kapag present po yung mga karne, mataas po yung calcium and oxalate. Kapag may fats, nagpo-form po ng stone. Ang grabe kasi yung yung pagkain mo ng karne. Kaya nga po, kung nag-salt and water, wala pong silbi ang salt and water kapag nakain pa rin kayo ng mga yan. Kaya nga po, dito mag-message kayo sa aking bibigyan ko kayo ng tamang pagkain para po mabawasan yung grabe, Dok. Salamat talaga. Susundan. Nandito yung ko sa chat box ng ng Zoom, nandito yung link at saka yung messenger ko. Message po kayo. Ang kailangan nila for the meantime, baking soda. Baking soda? Yung Arm & Hammer, yung food grade, kalahating litro, isang kutsaritang baking soda. 1 oras bago matulog sa gabi yun. Tapos saan ilalagay sa tubig baking soda? Sa tubig, tutunawin niyo po yun. Kailangan tunaw na tunaw. Gaano pong kadami yung tubig, Dok? Kalahating litro po ng warm water with 1 teaspoon of baking soda. 1 teaspoon? O 1 kutsarita. Isa sa gabi at saka isa sa umaga pagising. Okay? Ganun lang po. At saka, nag-uusap pa tayo. Bibigyan ko kayo ng pagkain. Salamat, Dok. Grabe. Hindi ko pa alam kung grabe. Tignan, parang kasi mas malaki ba sa mani, buti nga po lumalabas. Kasi po, kapag yan po nagbara sa kidney,
opera po ang aabutin ninyo. Pinangawakan namin yung salita ng Panginoon na yun nga, sabi pag oras mo na. Kasi sabi ko Totoo naman. Yun po ang dapat nyo tigilan yung matakot. Kaya nga, yan ang magtiwala kayo sa nag-iisang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Israel. Yan lang po ang tatawagin nyo. At saka sumunod sa kanyang pamantayan. Magpadala rin kayo ng email, padalang ko kayo ng 613 commandments. Umpisahan nyo ng pakainin ang inyong spirito kasi nga, yun ang sinasabi ko lahat po ng tao ngayon sinusubok na po. Kung kayo po ay magigising pa ba na itong mundo hindi po pasyalan. Okay? Hindi nandito para mag-ubos ng oras kasi may kahatulan sa huli at lahat tayo papanoorin. Lahat po ng nakuha nyo rito sa mundo, iiwan nyo po lahat. Opo. Ayan na, tumutunog ka po. Kaya talaga po, kaya nga lalo na kung matataba rin ang kinakain nyo, yan, nagpo-form po yan ng stone, yung mga fatty foods. Malaki ba ang tiyan mo? Hindi naman. Tayo ka daw, tayo. Hindi po, simula po nung nag-salt and water kami, natanggal po yung mga Okay, very good. Ano po? Dok, yung sa, kanina yung sabi mo, talagyan pa ba ng asin, hindi na, yung sa soda? Iba po yung bago matulog, meron kang iinumin na baking soda. Iba po yung iniinom nyo na normal na asin tubig. Iba po yung sa gabi. Di ba, nakakailang litro po kayo na salt and water? 3 liters po siya. Babawas kayo ng 500 ml. Yung isang 500 ml doon, yun yung baking soda. At alisin niyo po muna, wala po munang animal protein, ha? Hintayin yung ibibigay, wala. Gulay lang muna, gulay. Yung kanin, yung wala rin po. Lahat, karne rin po yun, karne. Nasa dagat lang siya, hayop pa rin. Lahat ng animal protein, wala muna. Mag-uusap pa po tayo. Basta, yan, kamote, saba, mais, patatas, wala ka munang kanin. Okay? Kanin? Huwag mo na siya mag-kanin, Dok? Wala muna. Kamote, saba, mais, patatas lang muna at saka mga gulay-gulay. Okay, saka mag-uusap pa tayo. Mag-message po kayo dyan sa messenger ko at bibigyan ko pa po kayo ng kakainin niya. Dito, ma'am? Dito sa chat box? Dito sa chat box ng Zoom. Nandito na yung messenger ko. Mag-message directly. Grabe. Ito yung ng asin, salt and water na pag-inom mo. Ilalabas lang naman yan. Kasi mahirap kung nagbara sa loob niya ng kidney operation yan. At saka painful po yan kapag hindi na ilabas. Okay po? Bali pang 7 na to, Dok, lumabas sa kanya. Pang 7, yung una 5. Di ba po, pag nasasaktan kayo, lahat ng santo pwede niyong tawagin. Masakit nga po. Hindi mo makatulog. Kaya nga po, kasi po yan Kasi nahirapan siya. Tandaan nyo, yan po ay paggising lang sa inyong espiritu. Kaya nga lahat ng paghihirap dito ginigising. Hindi nga po pasyalan to, testing ground po ito. Kung susunod ba kayo sa Diyos o hindi. May mensahe po sa inyo, kaya nga hindi rin kayo nagkamali ng kausap. Mag-uusap pa po tayo. Okay po? Salamat po, Dok. Thank you po, Dok. Baruch Hashem. Wow. Grabe. Go ahead, bro. Thank you. Medyo na-shock. Medyo na-shock ako doon. Tago mo. Souvenir. Yun din na hindi ko pa alam kung nasa ko nilagay. Tago mo. Thank you so much, ma'am. Tabihin nyo yan. Yung souvenir din yan. Tinatago nga namin. Yun din na kasi hindi ko alam kung saan ko nilagay. Pero pinicturean ko siya. Pwede natin i-ano sa Guinness World Record. Pero hindi nyo natatanggapin yan, Dok. Ma'am, kulay kape siya, kulay orange kasi mahilig po siya magkape. Hindi, wala po munang kape. Basta tagilin yung mga acid forming soft drinks, baka nagso-soft drinks pa kayo. Kasi hindi rin pwede, Dok. Huwag mo na yan. Calcium and oxalate na galing sa mga animal protein. Wala po muna yan. Okay? Salamat, Dok. Supernatural talaga. Gulay lang daw, gulay. Thank you so much. Salamat po. Sige.
Okay. Si Sir Renato dito sa my GMN Holistic Medicine page, ang sabi si Sir Renato ay nagpapasalamat. Sabi niya, good team, Doc. Salamat gumaling na me. TY Doc. Wow, Baruch Hashem. Baruch Hashem, yun ang mga words. Okay, bigyan natin ng dito po ba sa Mayan sa Zoom wala pang magtatanong, bigyan natin ng bigyan ko lang ng si Sir, sino ba yung kanina Doc yung nagkwento ng bago tayo magsimula, gusto sana ng bigyan ng pagkakataon habang wala masyadong Baka ako yun. pwede siyang Sino yan? Sino yan? Si Sir Edgar Santana ba yun? Kayo Sige, ba yun, Sir? wala naman. Si Sir Edgar, nandiyan pa ba? Yes, sir. Yes, Opo. Doc. Ayun. Nandito Yes. po. Sir, Ayun. go ahead po. Kung pwede akong Meron kang gustong mag-testify. kwento kanina. Sige, Sir Edgar. Medyo marami po, pero dahil nga ako marami magtatanong, saka na ako. Ito nga po, Wala naman. Sige lang. exactly May isa pa. 1 year, February 11, nung magkaroon ako ng chest pain. Hindi ko malaman kung ano talaga yung nangyayari sa akin. May card ako, IntelliCare, dahil may trabaho, meron akong card. Pero hindi ko hinangad na pumunta sa ospital. Dahil kung pupunta ako, naisip ko, baka kung ano gawin sa akin dito, baka mabuksan ako nang wala sa oras. So, mga 1 week ako nag-observe. Tuwing maglalakad ako, nakakaramdam ako ng masakit ang dibdib ko sa buong dibdib. Hindi ko ma-pinpoint. So, pumunta muna ako sa... Nawala si Sir Edgar. Nawala. Na mahina ang signal ni Sir Edgar. Okay, mamaya babalikan natin si Sir Edgar. May nagtatanong si Ma'am Russell Clemente. Good evening po, Doc. Sabi niya, tanong ko lang, may bukol po ako sa suso, nagpamammogram na po ko, pero di po ako nagpa-biopsy dahil natakot ako kasi baka sabihin ng doktor ko wala na pong pag-asa, kaya hito po, Doc, di na po ko makatayo at makabangon at di ko po maigalaw ang dalawang pako, di po din ko makatalikod. Ma'am, kaya niyo pa po bang magtanong sa Zoom? Magsalita? Kaya niyo ba magsalita? Magsalita po kayo. Ma'am Russell Clemente, good evening, ma'am. Salita muna po kayo. Opo. Okay, go ahead please, ma'am. Mamaya. Okay. Nandun sa ano Good evening, leeg. Doc. Opo. Good evening, Doc. RJ. Laki. Sige, go. Russell Clemente po, Doc. Mm. Itatanong ko lang po, Doc. Ito po yung bukol ko. Na-opera na po ba yan yung sa may suso? Gaano po katagal na yan? 2 years na po, Doc. So, hindi po ba kayo nagpa-consulta sa mga medical doctor? 2 years. Ha? Hindi. Hindi kayo nagpunta sa mga medical doctor? Hindi yan na-check? Nagpa-consulta na po ako. Kaya lang. Nagpa-mammogram na po ako. Gaano katagal na po na-detect yan? Kaya lang. Nagpa-mammogram na po. Gaano katagal na po na-detect? Kanino yun? May nagdodoble? Ma'am, paki-unmute po yung ano niyo, ma'am. Baka Pakipatay po yung isa muna ninyong yung isa ninyong contact. Po. Yan. Last year po, Doc. Last year. So, hindi pa ganyan ang itsura niyo noon? Hindi po. So, nakakatayo pa ako noon nung nagpapacheck up po ako. June 2022, hindi na po ako makatayo. Okay. Hindi, ganito na lang po kasi hindi po natin mag-uusap po tayo privately. Kakausapin ko rin yung buong family ninyo. Okay? Mag-message po kayo rito sa aking messenger. Nandito po sa chat box ng Zoom. Mag-uusap po tayo privately. Kakausapin ko po yung buong family. Okay po? So, yun lang po muna. Hindi na po kayo kailangan expose. Okay na po? Opo, Doc. Basta mag-uusap po. Mag-message po kagad kayo sa messenger. Tatawagan ko po kayo. Ha? Opo, Doc. Thank you po, Doc. Ed?
So, guys, ano tayo? Yes. Hindi Sir, natin balikan natin pwedeng, siya. basta kakausapin ko po yung si Ma'am Russell na yan. Medyo, ano na yung ganong case. Medyo critical na at saka kailangan makausap yung buong family at saka tingnan natin kung anong may awa naman ng Diyos kung talagang may gagawin din sa kanilang spiritual kasi complete healing galing naman sa itaas, hindi naman kahit kanino. So, kailangan na natin privately, natin sila ng panahon privately. So kanina pa si Ma'am Jessica, okay na kaya si Ma'am Jessica? Si Ma'am Jessica, dalawa kasi ang pangalan niya, Sir Mel. Bali, nagdo-duplicate siya, wala na yung duplicate niya. Meron po nagdo-duplicate sa kanya. So, sinudi ko, kasi hindi daw siya yung isa. May Ma'am Jessica, magsalita ka po, ma'am, kasi baka kinukontrol ka ng isa. Oh, Sir Mel? Hello po. Okay. Yes, okay. So, diyan ka ang legit. Itong isang nagre-raise is fake. Hindi po ako yun. Hello po. Hello po. Hindi po ako yung isa. Hindi ko nga po alam bakit dalawa. Okay na, ma'am. Sinipa ko na. Kaya siguro siya kasi ang na-unmute namin tapos ikaw ang hindi na-unmute. Yun pala. Kaya hindi po ako nag-raise hand. Sabi ko po yun. Okay. Meron po kayong concern, Ma'am Jessica? Sa ngayon naman po, wala po. Okay. Sino yung nagtataas kanina parehas ng pangalan niya? Magkapangalan pa sila, nagkasabay. Oo nga po, hindi ko po alam. Okay. Kasi kanina merong isa na parang umaga yun, parang may kasabay siya. Nasa ibang bansa siguro yun. Mga momo yun, Doc. Ako po yun. Mga duplicator. Lagi naman po every Monday, lagi po ako nag-ano. Kaya ngayon lang po ako nag-ano. Sabi ko, bakit dalawa? Natawag ako kasi po may ginagawa kanina. Hindi naman po ako. Sino kaya yung isa? Yun nga po. Hindi ako nagulat ako, tinatawag niyo ako. Hindi naman po. Sabi ko, bakit ako tinatawag? Ay, no. Nga po. Nagkataon lang kasabay mo kapangalan mo. Kapangalan ko pa po. Mga jammer yan na nakikisabay tapos mga ganyan. Meron pa lang ganon. Hindi ko po alam bakit hindi ganon. Opo. Kaya nga kinuklose ko yung rename. Po? Kasi may mga papasok na jammer. Then, kayahin yung pangalan nyo. Oh my God. At magre-rest ng hand, magsusyo agad ng Di ka aya-aya. So, ayan. May question pa ba dyan or ano? Okay. Si Sir, meron dito, Doc, may nagtatanong sa may, sa may comment. Chat. Si Ma'am Felisa Las 12. Good evening, Doc. Gamot na po sa GERD. Ma'am, i-unmute po kita para makausap po ni Doc. Ma'am Felisa. Ay, at wala kayong ma'am. Wala siyang audio. Nandito siya sa Zoom pero wala siyang audio. Ma'am, yung gadget niyo, baka may problema na po sa gadget niyo. Click niyo yung sa tabi ng sa tabi ng camera, naka-headphone, gawin yung microphone para mag-connect siya into Dalawa nga ako. Teka ha. May concern din si Ma'am Helen de la Cruz. Kung pwede makapasok ka dito sa Zoom para masagot yung concern mo. Oo, pasok ka. Marami pang itatanong si Doc sa iyo. Ay, pumasok na naman. Baka naman siya, kailangan niya talagang pumasok.
Okay. Baka nandyan na siya. Wala pa siya, Doc. Gusto ko lang muna bigyan ng batiin na lang din muna natin yung mga ating mga kapatid na walang sawang sumusubaybay at nagbibigay ng kanilang mensahe. Kay Ma'am Cindy Desic na walang sawang nagbibigay ng stars every week. Kay Ma'am Helen de la Cruz sa pag-raise ng concern. Sana ma'am makapasok ka rito. Kay Sir Renato Loyola, nagpapadala ng mga puso. Kay Ma'am Ines Astada Yumang, magandang hapon po. Ang kanyang pagbati. So lang, nag-i-stick yung aking nag-i-stick. Kay Ma'am Nelia Camba, salamat sa puso. Kay Ma'am Jocelyn Olinganga Marquez, salamat sa thumbs up. At kay Sir Romeo Pasalo, good evening po sa lahat ng kanyang mensahe. Kay Ma'am Gigi Abado Dando, kay Ma'am Vicky Esparar, na nagsasabing good evening, Doc, watching from Sibalo, Mantique. Kay Ma'am Betty Manglo, magandang gabi po, Doc, ang kanyang pagbati. Kay Ma'am Jocelyn Olinganga Marquez, watching from Natividad, Pangasinan. From Ma'am Lisa Renegado Vasay, magandang gabi po, Doc, ang kanyang greetings. Kay Ma'am Helen Torres Vianga, magandang gabi po. Good evening daw po. Kay Ma'am Helen de la Cruz, padala ng puso. Kay Ma'am Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid, sa buong mundo. Sabi ni Ma'am Lindsay Moray, good evening, Doc. Mga ka-GMN Holistic, kasi naman po sa email ng Ma'am, please check yung email, na-send ko na po. Ma'am Helen, ang tanong mo, nandito na po sa comment ang link po. Paki-follow lang po yung steps. Kay Ma'am Merly Cardenas, gandang gabi po, Doc RJ. Pasend po ng commandments. Email ko. Thank you po. Ma'am, please send po yung paki-comment lang po ng email po ninyo para ma-send po sa inyo yung 613 commandments po. Yun lang muna sa ating holistic medicine. Bro Carlo, nasa GMN TV3, GMN TV2. Any concern po ba dyan? At mabilis ang aking responde ng aking gadget. Balikan natin si Ma'am Jessica Rosas po. Si Jessica Rosas po, legit po ba siya? Legit. Kanina nakita ko nga eh. Okay. Ma'am, makakapagsalita ka po ba? Ma'am Jessica Rosas 2. Nag-unmute. Na-mute po siya. Na-unmute mo, bro? Wait. Hello, Ma'am Jessica. Hello po. Ayun, nagsalita rin. Naku, hindi po kasi Jessica ang pangalan ko. Bakit naging Jessica? Hi. Jessica po nakalagay eh. Ang pangalan ko po ay Susan. Hindi ko po alam bakit naging Jessica ang name ko. Sorry, ma'am. Akala namin face ng grammar. Sorry, bakit ganun? Baka may mga error lang sa Ayan, Susan ka ang name ko. Okay, go ahead please, ma'am. Sige po. Kasi po, may baka ang link ni Ma'am Jessica ang ginamit ni Ma'am Susan. Dalawang bagay po. Pwede po? Yung link ni Ma'am Jessica ang ginamit mo, Ma'am Susan. Kaya yung pangalan ni Ma'am Jessica nakalagay. Ito, Miss Kay. Okay, Ma'am Ayun Susan. po ang una po ay, bali dito po sa Rome, sa Italy po ay napakalakas po ng mga food supplement. So, itatanong ko lang po kung yun po ba ay makagaganda sa katawan ng tao. Dahil parang hindi po ako agree sa mga kaibigan ko na nagte-take ng mga ganung supplement. Ano pong tanong niyo? Kung dapat po bang mag-take tayo ng supplement kung hindi po na kukuha sa mga daily pagkain natin na nakakain yung mga kulang daw po na nutrients. Hindi po totoo yun. Kahit walang supplement po, buhay ang tao. Yun po una. Pangalawa, kung may pera po, walang problema. Pagkain lang din po yan. Huwag lang sasabihin na nakakagaling.
Di sana lahat ng sakit magaling na. Hindi po totoo. So okay kasi lang po na mag-take. Okay lang po kung kayang bilhin, kung may pera, kung wala, di wala. At saka kung may magandang effect, ituloy. Kung walang magandang effect, wag ituloy. Ganun lang po ang understanding. Kaya lang, hindi naman po ako against niya sa mga ganyan kasi nga pagkain din po yan. Kasi may mga tao na tamad ngumuya ng 1 kilo hanggang 2 kilong prutas at gulay. Usually, ganyan ang diet na binibigay ko kasi yan lang naman binigay ng Diyos eh. Kailangan whole foods nyo pong kakainin. Whole foods. Okay? At it must be cephalic digestion. So, yung iba kasi tamad ng umuya, ayan. Umaasa sila sa supplement. Pwede rin naman yan. Kung nakakatulong, ituloy. Kapag hindi, di hindi. Kasi nga po, kung sasabihin nakakagaling para sa lahat ng sakit, negative. Marami pong may sakit pa rin. Lahat na ng nainom na supplement. Pagkain lang po yan, hindi po ako against din yan. Basta totoong galing sa natural. Kasi minsan may pharmaceutical grades po, synthetic na po yun. Okay? And then yung pangalawa po ay, kasi po kami mag-anak po ay kumain ng restaurant this last Saturday. And then ay kami pong lahat ay nakaramdam ng pagpunta sa banyo. Sila po medyo ayos na kasi ako po hanggang ngayon medyo ganun pa rin. So, anong pagkain po yung kinain nyo? Ano po yung restaurant na yan? Filipino restaurant po yung kinainan namin. Ano po yung mga kinain nyo? Ang kinain ko lang po naman ay sisig. Yung kanila pong in-order. Sisig na ano po? Baboy. Ay, sisig. Hindi po pala sisig. Ang kinain ko po ay lomi. Ang in-order po nila ay sisig at sinigang na isda. Ay ako po ay lomi lang. Kaya lang, sila tumikim nung lomi na kinain ko. So, yun lang po yung pare-pareho namin kinain. Hanggang ngayon po ako ay medyo pa rin sa pagpunta ng ng banyo. Ako po hindi talaga ako pala inom po ng gamot. Kaya naitanong ko po sa inyo. Teka ha. Parang na ako ng ganyang case eh. Nagkaroon ng... Kasi usually mga processed food po yan. Sometimes po, minsan yung mga lomi na yan, kung ano-anong saan galing yan. Minsan na... Bali po yung lomi nilang ay yung pong inaano nila sa Batangas, yung para po siyang malapot. Pwede ka nga po magdikit ng papel at didikit sa wall. First time ko pong makakain ng ganung lomi. Kasi ang lomi po sa amin, hindi naman ganun kalapot. Kaya nga po, minsan mga ingredients niya, mga processed food, nagkokos po ng irritation sa loob ng sikmura, bituka. Kaya nga parang, yun po, meron pong mga toxic substance na sa paggawa niyan, meron mga synthetic substance na hindi tinatanggap ng katawan. Kaya nga po, hanggat hindi po nailalabas, hindi po mawawala yan. Kailangan mailabas yan. Kaya nga salt and water, nanghihina po ba kayo? Nung sa kahapon po, talagang nanghina ako. Pero sabi ko, Lord, gusto kong magpuri sa'yo. Ako po nagpunta sa service namin sa church. Pero purihin po ang Diyos dahil nakayanan ko po. Pero nasa church po ako, pabalik-balik po ako sa And then hindi ngayon po, medyo... chronic dehydration ang aabutin nyo at saka mineral or electrolyte deficiency. Kaya manghihina po kayo. Kaya nga po ang kailangan talaga dyan, salt sa 1 litro, 1 kutsarita, tapos 2 kutsarang sugar para po sa nagsusuka o nagtatae. So napakahalaga po, maibalik po yun. Okay? Kasi po yung sa sugar? Yung 2 kutsarang sugar? 2 kutsarang sugar sa 1 litrong tubig at saka 1 kutsaritang rock salt. Para sa home remedy sa mga nagtatay. Yes po. Pwede. 2 kutsara. Yes po. Para sa mga nagsusuka nagtatae. Tandaan nyo, kaya po nagtatae kayo kasi nga po, meron nag-cause ng irritation kasi may foreign substance na nakapasok na kailangan ilabas. Ang pagtatay po ay isang pamamaraan ng katawan na para ilabas yung lason. Kaya pasalamat po kayo na inilalabas.
Okay? So kasi hindi siya Okay. pwede magtagal kasi magkokos ng yung irritation at saka maraming sisirain na organs kapag hindi na ilabas. Okay po? Okay po. Kasi liquid na po nung Sunday, liquid talaga. Pero ngayon medyo maanag yan. Hanggat meron pong substance na ilalabas po yan. Kasi ngayon nakakos ng very sensitive po yung mga yung kung tawagin yung mga enteric villi natin. Very sensitive po yung pH din yan. Kung acidic yun, isa pa rin po yun, kailangan ilabas. Okay? Magre-release ng water yan, pati minerals kasama para i-flush out. Okay po? Okay po. Maraming salamat po, Doc. Okay. Okay, thank you so much, ma'am. Gusto ko rin pasalamatan si Ma'am Luz Oviedo for sending super chat sa ating YouTube channel po. Thank you so much, ma'am. Ma'am Luz Oviedo from Hong Kong. Thank you so much po sa inyong super chat. Okay. Wala pa tayong concern dito sa may Zoom. Si Ma'am Rowena ulit. Okay, go ahead. May tanong po. Yes, go ahead, bro. Ma'am Rowena, kita ulit. May tanong ka, napansin ko No? Ma'am Rowena, sandali lang po. Pero na ilalabas niya ganito kalaki. Tignan mo tulong ng Panginoon, Mare. Ma'am Rowena. Ma'am. Ano ba? Po kayo ulit kasi kaya nag-mute po kayo ulit. Pakita nung po ulit yung nakita ko sa chat. Sorry po. Sorry po, Ma'am Rowena. Opo. Babalik pa ako doon. Ayun, ma'am, ito yung nagtatanong regarding sa baking soda. Baking soda, ma'am, is kahit saan nabibili, grocery store. Iba po, ma'am, yung baking soda sa baking powder po, Pero alam ko kasi ginagamit. Ano po yung baking soda o baking powder? Baking soda po, yun baking po yung soda po. Alkaline substance po yun. Sodium bicarbonate po yung yung content nun. Bibili niyo po ang tatak po niyan, Arm & Hammer. Arm yung ano po yung tatak ng bacon? Ma'am, ano po yung tatak ng? Itatype ko po rito sa sa chat. Yan. At saka sabi ko mag-uusap pa tayo, di po ba? Nalito si ma'am. Yan, basta andito, itatype ko rito sa Ayan, tinype ko yung brand. Arm & Hammer lang po. Si Sir Edgar, nandiyan na ba? Naputol kanina Yes, Doc. Sir Edgar. Nandito. Naputol nga po kanina. Nandun pala ako sa kabila. Nasa Facebook pa no. Dalawa yung bukas. Naka-mute lang. Nawala si Sir Edgar. Okay. Continue po. Isa-shorten ko na lang. Sige lang, Sir Edgar. Isang buwan na po ako simula ngayon na nagtanggal ako ng yung maintenance ko. Parang 5 siya. May atorvastatin, merong metoprolol, merong losartan, aspirin, tsaka yung clopidogrel. Tinanggal ko na po yun simula nung Feb 28 na nag-join ako dito. Naglakas loob ako na magtanong na rin at magtanggal ng mga gamot na yon. Pero nauna na po doon, sumusubaybay na ako since January. Napapanood ko na rin yung ibang episodes. Plus, umiinom na rin ako ng salt. Okay. Water with salt. So isang buwan na po, mas magandang physically pakiramdam ko na wala na yung parang laging sira ang tiyan ko dahil doon sa hindi ko alam kung alin doon sa 5 gamot na iniinom ko. Kung alin doon yung actually, lahat yun, Sir Edgar, lahat po yun nagkakos ng irritation. Everyday po, mula nung uminom ako noon, laging sira ang tiyan ko. Yung pag humilab, kailangan tumakbo na agad ako sa minsan nga, nasa mall kami ng sister ko. Pag inom ko ng tanghali, baon ko yung tubig, 30 minutes after, kumulo.
talagang kailangan tumakbo ko ng ano. Nawala na po lahat yun. Pati hindi na rin malabnaw ang dugo ko kasi pag nakahiga ako, biglang tayo, nawala na rin po yun. Minsan, yuyuko ka lang pag tayo mo, para kang imbalance. Okay na rin po may yun. orthostatic din yan. At hindi na ako kumakain din ng animal protein. Siguro yung isda, kaunting-kaunti lang para lang... Yung itlog, yun lang ang sinabi ko. Everyday. Sir Edgar, Everyday. okay. Yun ang Yung source mga of... fish, wala po muna yung mga fish. Opo, ano ko na rin talaga, totally. Kasi mataas ang homocysteine, no? Homocysteine ang kalaban nyo ron. Pero yun nga, natitikman ko pa rin, yung may kaliskis lang. At hindi na ako nag-patronize nung... Sa bagay, naumpalan ko na rin po yun. Nasabi na sa akin. Okay. So, Doc, meron pa akong idadagdag pala. Meron time na nagko-consult ako sa cardiologist. Lumipat ako sa isang cardiologist dahil, yun nga, hindi siya IntelliCare accredited. So pagka binibigyan ako laboratory, pupunta rin ako sa isa pang doktor na accredited para issue lang ako ng RX para gawin yung mga laboratory sa akin. Yung ilipata kong yun, unang punta ko pa lang, inaalok agad ako ng angiogram. Bumubuti naman ang pakiramdam ko. Angiogram. Tapos nakita ko yung mga result, mababa naman na yung triglyceride, mababa na yung cholesterol, yun nga po ang nag-cause daw sa akin, kaya nag-chest pain ako. So parang anong nangyari sa akin, second time na after 3 months, bumalik na naman ako, meron na naman dalang laboratory. Kung dito echo ang dala ko, blood chem, nakatatlong 2D echo ko yata for a total of 1 year. Tapos 4 na blood chem for a total of 1 year. Iba pa yung mga initials dun sa general practitioner na doktor. At ang natanggal sa akin, una po, 7 gamot yun eh. Ang tinanggal ko, 5 gamot. Yung 7 gamot, meron trimetazidine, tsaka ISMN. Parang pareho po ito na pamparelax ng ugat, pampaluwag yata ng ugat para makadaloy. Kasi parang diagnose ko ng coronary artery disease. Merong ugat sa puso na nagbara. Nagkaroon ng pagsikip ba? Yung may word narrowed artery. Pwedeng ganon. So, unti-unti namang nawawala yun dahil hindi na nga ako halos kumakain ng animal protein. Mas lalo pong tumindi yung hindi ko pagkain nung marinig ko na sa inyo. Talagang, yun nga, sabi ko sa inyo, isda na lang paunti-unti, patikim-tikim. Pero i-eliminate ko na. At yung egg, talagang everyday kumakain ako na. Parang ang sarap na nga sa panlasa ko yun eh. At nung Sunday, pumunta kami ng mall, parang ginawa akong driver ng kapatid ko plus yung mga anak ko kasama. Na hindi po kumain nung kumain sila kasi nakakain ako dito sa bahay. Yung proper food, mga matutubig na mga singkamas, meron ako ditong pipino. Normal na po sa akin yan, masarap na panlasa ko sa mga yan. Kahit carrot, ninangat-ngat ko parang rabbit. Hindi ko na siya parang kailangan lutuin, isaw-saw sa kung saan, suka or hindi ko kailangan. Normal na po sa panlasa ko. Mindset na yung benefits, alam niya na yung effect. Plus, takot na ako sa pagkain na, yung mga nakikita ko dun sa mall, parang lahat tingin ko acidic, bawal. Nakakatakot ang mga kinakain ng tao. Although, kesa nga po kumain ako, nung kumain sila, nag-ikot na lang ako sa mall. Nakapaglakad pa ako doon. Wala na ako talagang chest pain. At kiniklaim ko na po na pinagaling na ako ng creator. Correct. At susunod ako sa kung ano mang pamantayan, aaralin ko. Yun na po, from now on, yun ang yun ang parang gusto ko matutunan sa buhay. Hindi na yung parang kung ano pa man na may aaralin ako na ibang bagay, hindi na po mahalaga sa akin yun. Parang mas mahalaga yung mga kakulangan ko noon, dapat punan ko na ngayon until yung matapos na nga yung binabanggit nyo, yung oras natin dito sa sa mundo. So yun po ang overall. Ay Doc, may isa pa. At lagi nga po akong sinasabihan ng doktor yung second check-up ko every 3 months magpalagay ka na ng stent. Grabe. Bumubuo
bumubuti nga pakiramdam ko, Sabi. bakit ako lalagyan? Bumubuti nga pakiramdam ko, ba't ako Hindi lalagyan? kasi, Lalakad ako. Sir Edgar, meron kasi kayong insurance eh. Kailangan Yun nga i-consume. po. Sayang. Yun din. Pero kahit may insurance, ayoko. Takot ako, inamin ko sa kanya. Sabi ko, yung nawala kong asawa, yung 202, nagkaroon ng sakit, bukol din sa chest, nag-uwi sa cancer, inopera, chemotherapy, radiation. Bago mag-2 taon, wala na yung tao. So, yun ang nangyari. Ay, nako, grabe. Kaya nga takot ako sa at may white coat syndrome din ako. Kaya talagang pagkukunan ako, taas na yan. Pero ngayon, masaya-masaya ako. Wala na po akong iniinom. Parang nakalaya na ako sa yun nga, yung slavery. Slavery, yes, slavery. Physical Bukod sa slavery. hindi na bumibiling gamot, hindi ako nag-aalala. Uy, nalimutan ko yung pag-inom. Wala na yun. Hindi ko na pinoproblema. Basta yung asin tubig, lagi sa tabi ko. Correct. Kahit pumasok pa kami sa on-site, yan na, ganyan ang kakainin ko. Magbabaon na ako ng, baka nga magtaka sa akin ng mga kasamahan ko. Pag nakita nila yung pagkain ko, may itlog na nilaga, may mga binabalatang singkamas, o kaya... Magugulat pa sila, mawiwirdoan sa'yo pag kumakain. Yun nga po. Pero para sa akin, mas malakas ang katawan ko ngayon. Hindi na ako yung parang kabag, sluggish. Medyo maliksi. Pati lakad, kaya ko na yung walkathon eh. Wala ka nang sakit ng dibdib ko. So, yun nga po. Ibig sabihin, congratulations, nakabalik na kayo sa normal na katawan na at kusang gumagaling. Yun nga po. Pero siyempre, tutuloy ko pa rin yung dapat kong gawin na obligasyon ko naman. Correct. Yung sa spirit. Plus, yung pagkain, tama na. Correct. Yan lang naman support sa bahay. Parang itong bahay na to, alagaan mo kasi may nakatira dito yung espiritu mo. Nakawangis ng Diyos na may susundin talaga na pamantayan. Walang exempted. May hirap man o mayaman, may pera o wala pong exempted. Kaya nga, at least, congratulations, Baruch Hashem. At nakita nyo yung yung nagpagtitiwala lang ay napakalaki na. Sabi ko nga, kapag may mga karamdaman kayo, tanggalin lang po ang takot. Kung oras na, huwag nyo lang madaliin. Kasi kapag ikaw ay nawala rito sa mundo, na pinakailaman ka, nilagyan ka ng synthetic drugs, inoperahan ka, at may nangyari sa'yo, hindi mo pa oras. Ang nawala ka rito sa mundo na to na walang ginawa sa'yo, oras mo na. Talagang oras mo na yon. Pero yung pinakailaman ka, binutas ang katawan mo, nag-take ka ng mga synthetic drugs, dialysis, chemo, radiation at namatay ka, kahit na hindi mo pa oras, magiging oras mo na. Kasi nga pinangunahan yung lumikha ng tao. Yun lang naman, ganun lang po kasimple yun. Kaya maraming salamat din sa inyo sa pag-testimony nyo. Sana nga po maging inspirasyon din kayo ng iba na parehas ng estado nyo. Nung nag-umpisa kayo, sabi ko nga, walang ibang nagpapagaling kung hindi yung gumawa ng tao. Yun lang, hindi po ako. Kaya nga siya para pasasalamatan natin palagi, Baruch Hashem. Kung hindi sa kanyang awa, hindi tayo nakaalam sa katotohanan niya. Andiyan mo, ang layo na natin, nakarating pa ang katotohanan sa atin lahat. Okay, so yun lang. May isa pa akong babanggitin na go. Ang conclusion ko nga po, talagang sinasabi ko na no to drugs. Synthetic drugs. Pero Ed, buksan mo yung camera mo, Ed. No to drugs. In general, lahat na rin no? Lahat ng foreign materials, foreign substance, bawal yan. Pagkain lang ang binigay ng Diyos. At itong katawan na to, nag-iilom, nagre-repair, nagdi-detox, nagkakaroon ng self-generation by itself. Okay? Yun lang talaga ang kasi matalino nga yung lumikha nito. Kung sino nagbigay ng buhay, siya lang ang kukuha nito. Okay. Salamat po, Sir Edgar. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Baruch Hashem, Sir Edgar. Thank you rin po, Doc. Thank you so much. My question po sa Helen. Nag-chat ko sa atin, no? Miss Helen?
Sandali po yan. Mute muna si Miss Helen. Miss Helen, good evening. Ma'am Helen. Ma'am Helen, unmuted na kayo, ma'am. Go ahead, please, ma'am. Ma'am Helen. Yes, ma'am, go ahead, please. Hello. Ma'am Helen. Hello Yes, po, go ahead, magandang please. gabi. Ma'am Helen. Magandang gabi din po, Doc. Okay. Okay. Kayo po ba yung uminom ng asin na nagkaroon ng emergency? Ano po, Doc? Kasi itatanong ko lang po kasi napanood ko lang po sa YouTube. Sinend po nung kapatid ko sa akin yung ano nyo. Yung sa YouTube nyo. Tapos sinend po sa akin nung kapatid ko. Nung napanood ko lang po yung ano, nakinig ako doon po sa water and salt. Ginawa ko po kasi meron po akong ano, acid reflux, Doc. Okay. Matagal po nung 2012 pa po. Okay. Tapos, ginawa po ko po yun, nanghina ako. Nanghina po ako, tapos ano, gabi po noon, sumasakit yung tiyan ko, tapos hanggang tinitiis ko hanggang umaga, tapos ano na, dinala po ako sa ER. Tapos ano, rinesetahan po ako ng doktor, yung omeprazole. See? Sodium bicarbonate din yan eh. So, nagbili pa omeprazole. Tapos, yun po yung pinapainom po sa akin ng 2 weeks. Tapos, inaano po sa akin na ako kasi pina-ultrasound po ako, nagpa-ultrasound ako, normal naman daw po. Tapos, inaano sa akin na mag-endoscopy ako. Kaya lang po kasi ang mahal po ng endoscopy. Kaya nga eh. Pero ang sinasabi kong emergency nyo dahil sumakit lang, hindi nyo kaya yung pain. Yun po ba? Opo. Tapos pero umiinom po ako ng kaya itatanong ko po, Doc, kung ilang araw po bang iinom ng water na mesol na kapag ganun po, hindi po kagad salt and water. Ang uunan nyo po, sodium bicarbonate or baking soda. Kasi nga po, usually, hindi natin alam kung yan pong meron na po kayong gastritis or hindi natin alam kung peptic ulcer or gastritis. Sabihin na natin, may inflammation, kaya very painful po yan. Okay, hindi po siya kinaya kasi nga meron pong pagkain na hindi natunaw, for example, kasi lack of gastric juice. At saka kaya nga po kayo binigyan ng omeprazole para lang po pakalmahin. Siguro meron na pong na-damage na po yung lining ng stomach because meron na pong H. pylori, so bacteria, kaya magkakos ng inflammation. So isa pong patahimik dyan, yan pong itong sinasabi kong baking soda. Kalahating litro, 1 kutsaritang baking soda. Okay, yun lang po ang gagawin nyo. Iba pong oras iinumin yung salt and water. Ang baking soda, sa gabi bago matulog, 1 oras sa pagising sa umaga. Ilang araw po ba yun, Doc? Kapag nakakaramdam po kayo ng pain, saka may reflux po kayo, may lumalabas na mapakla, maasim, kalalamunan. Po, Doc? Lagi akong kasi matagal po nung 2012, nagpapa-check up po ako sa internal medicine doctor. Ang niya pong ganun, kailangan mong mag-endoscopy kasi pabalik-balik yan. Nung 2012 pa tayo naggagamot. Hindi naman po ano ba yun? Pan-check lang po yun. Papasukan kayo ng tube sa para makita kung ano yung nasa loob. Opo. Tapos yung pagka sinusumpong po, Doc, yung pati yung pangako, sumasakit, pati yung
balikat ko, yung dibdib ko, parang sinasakal po ako. Tapos yung saan po yung para akong laging naduduwal, nasusuka. Kaya nga po kasi na may nagkokos ng irritation, hindi nga alam kung may gastritis na kayo. Kaya nga po, ganun po yung reaction para bang, yun, nagkakaroon na po ng pamamaga sa loob. Kaya apektado na po. Kaya nga, pag kayo ko, sabi ko nga po, kung nagsusalt and water kayo, tapos nakain pa rin kayo, wala na pong kakain sa gabi. Okay po? Bawal na pong kumain sa gabi. Dapat po, ilang taon na po kayo? 52 po, Doc. Ano pong height ninyo? 5'1" po. Anong timbang? Mga 68 po. Pero nagsimula po nung yung ginagawa ko nga po yung napanood ko po sa YouTube nyo na Water and Salt. Bumaba po yung timbang ko. Tapos lumiit. Ilang timbang nyo na lang po sa tingin nyo? Na po, bumaba na po ngayon ng 4. Mga 64. Okay. Ano pong height ninyo uli? 5'1" po. Mataas pa po yan at least mga 52 o 50 lang. Ganun po ba? 53, yan po ang mataas pa po yan. Kayo po ba ay si Isabel, si Mabel o si Lilibel? Ano po ba kayo dun sa tatlo? Ay, Helen de la Cruz po ako, Doc. Hindi po. Pag sinabing si Isabel, 1 kilo ang bilbel. Si Mabel, mabilbil lang. Yung si Lilibel, yung libo-libo ang bilbel. Mas malaking bilbel yun. Nabawasan nga po ang bilbil ko ngayon, Doc. Si Isabel ka na lang. Ibig sabihin, si Isabel, 1 kilo ang bilbil. Ng water and salt. Okay. So, yun na nga po. Basta dito po, nandito po kayo sa loob. Di po ba mag-message po kayo sa akin sa Messenger. Ito po, nakasend, ilagay ko po rito yung yung aking Messenger. Dito sa chat box natin. Okay, mag-message po kayo directly. Bibigyan ko po kayo ng pagkain ng physical at spiritual po, ha? Sige po, Doc. Salamat po, Doc. Maraming salamat. Nakakatulong po yung kasi po, lagi po akong nanonood ng YouTube niyo. Dito po kayo pumasok sa Facebook po sa GMN Holistic Medicine with Doc RJ. Tapos po, yan. Nandun po lahat ng mga video. Opo. Okay. Nakita ko po kasi natsambahan ko po, naka-live po kayo, kaya pumasok ako sa po ko pumasok sa Zoom. Sa kapatid na Jingle, sa sa YouTube ba nakakapasok din sila? Sa live? May link din po yata nakapost sa Sir Mendon. Lahat po ng lahat po ng mga platforms tsaka mga pages natin, may nakapost na link po. Okay. O yun. Marami tayong pintuan, papasok po rin. Pintuan pala. Okay. Sige lang, at least ito yung yung pinasukan ko ng Zoom. Galing pala kayo sa YouTube. Sige, okay po yan. Hindi, at least, po sa po, Doc, na YouTube, nanonood po sa ako. YouTube. Pero sa YouTube nyo po, yung lahat po ng YouTube nyo, pinapanood ko kasi pinapakinggan ko po yung nyo doon. Tapos, ginagawa ko po yung iba. Tapos po nakita ko na naka-live kayo sa sa FB. Sinubukan ko pong pumasok sa sa Zoom nyo. Very good. Yun, opo. Very good, very good. At least nakapasok na po kayo at magdiretso po kayo, mag-message kayo sa Messenger para makausap ko po kayo in private. Para mabigyan ko pa po kayo ng tamang pagkain at ng physical at spiritual na pagkain, yung 613. Okay sige po. Opo. Thank you po, Doc, ng marami. Okay po, Ma'am Helen. Magandang gabi, Baruch Hashem. Thank you so much, Ma'am Helen. Ma'am, yung link ng account ni Doc RJ, nandito na po sa may chat box po natin sa may Zoom.
Okay, thank you so much po. Okay, back to live comments po tayo. Punta po tayo sa Gising Maharlika TV2. Ang dami. Greetings from Ma'am or Sir Lee Harris. Good evening. One love evening. From Ma'am Hilda Bulagas. Good evening. Watching from Zambo City. From Ma'am Ami Gonzalez. Good evening, Doc. So, yun po yung sa ating Gising Maharlika TV. At meron pa po tayong ibang page. Sir Mel, wala ba tayo sa YouTube? Si Sir Mel bala sa YouTube. Then, punta tayo sa may Gising Mahal GMN TV3. Marami po tayong pages kasi ano po, just in case po na mapag-initan na naman tayo ni FB, meron po tayong mga backup pages. So, sa mga naka-follow po, sundan nyo lang po yung mga backup pages natin just in case po na hindi na po natin kayang mag-live dito sa page na ito is meron pa po tayo doon sa mga backup pages po natin. So, alam mo naman, mas magaling si Sir Mel kaysa sa kanila. Technology boy. AI. Yes. Yan. Artificial intelligence. Dito naman tayo sa GMN TV3. Galing kay Ma'am Rosalinda Tindugan de la Rosa. Good PM sa lahat sa inyo, Doc RJ. God bless. At kay very good topic, Doc RJ. Napakalinaw. Thank you, ma'am. Kay Ma'am Bienvenida Judin. Hello, Doc RJ. Good evening po. Hindi pa po na-send yung 613 commandments sa email. Stay blessed. Thanks. Ay, ma'am, wala pa po tayong kami nakikitang email address. Please comment your email address po. Kay Sir Des Ferrer. Good evening po sa lahat. Doc RJ, pwede pong hingin ng 613 utos po. Thank you. Sir, paki-comment yung email, please. So, yun lang po muna tayo doon sa GMTV3. Balikan po sa GMN of the Street Medicine with Doc RJ. Sandali. Balikan muna ako ng comment dito. Balikan ko lang po. Sandali lang po. 85 na po kasi ang nakikita kong comment eh. Hello po, good evening po kay Ma'am. Good evening po kay Ma'am Virgie Alina. Sorry yung sa iba, dulo din po ang comments ha. Baka hindi ako makabasa ha. Ate James, baka may nakita ka. Yes. Okay. Bro, galing kay Ma'am Deli Loberas dito sa GMN Holistic Medicine page. Sabi niya, she's watching. From Ma'am Rizalina Gavino Ibasco. Hingi daw po ng 613 commandments. Ma'am, please comment your email address, please. From Ma'am, Deli Loberas pa din. Yan, salamat sa pag-mention ng friend din niyo, ma'am. Sana makapunta siya rito at matulungan din po natin. Thank you. Sabi ni Ma'am Deli Loberas, nagdodoble, Doc, I'm watching kahit working pa ako. Thank you so much, ma'am. Thank you po. Ma'am Yolanda Orgel. Thank you so much sa star po, Ma'am Yolanda Orgel. Kay Ma'am Gigi Abapo Dando, to God all be the highest power, glory, and honor. Thank you. Yes, thanks. Beautiful, sabi ni Ma'am Gigi Abapo Dando. Very good daw. Kay Ma'am or Sir Ming Makahisgot, watching from the Dumaguete City. God bless po sa lahat. Thank you. Okay. Thank you po sa inyong lahat. May nabasa na po ako. Sandali lang po. Ma'am Gigi Abapo Danto. To God be all the highest power, glory, and honor. Salamat po. Kasem po. Okay. Kay Ma'am Gigi pa rin, sabi niya, yes, agree, no to all scientific, Yes, agree, no to all synthetic drugs, preservatives, and commercial foods. Embrace and love the law of nature and our Mother Earth. Thanks, Doc RJ. More power and the bless. Yan. Thank you. Salamat po. From Ma'am Lodimia Ponansyar. Good evening po. God bless us all. Okay, ma'am. Noted po sa Ma'am Rizalina Gavino Ibasco. Noted po sa email address. Sisend ko po mamaya-maya. Ma'am Lilia Lu. Ma'am Lilia Lu, hingi po ako 613. Kumandula pa. Ma'am,
nakakailang send na po ako sa inyo, ma'am, ng ng 613 commandments po. Doon sa may email ninyo, please check nyo lang po, baka napunta sa spam, ma'am. Kasi minsan ganyan po kasi hindi pumapasok sa inbox, sa spam po napupunta. Oo, meron nangyayaring ganyan ako. Yes, opo. Kasi kahit ako nagtatransfer ako from one email to another email po, napupunta po sa spam. Lalo na po yung ganitong articles po natin is talagang kung pwede nga lang po hindi tayo gagamit ng Gmail at Yahoo kasi ano po nila kasi yan sa kanila yung server na yan. So, pwede po nila yan pwede po nila ma-censor po yan kaya pwede lang nila ilagay sa spam or i-decline nila na ma-forward sa inyo po. Kung kaya po ng Proton Mail, ganda sa Proton Mail po. Proton Mail? Hindi ko alam yun Yes. May ganun po, encrypted din po yun. Proton? Pero sa mga yes po, Doc. Proton Mail. Proton Mail. Meron pala. Yes, Doc. Sa mga nag-send na ng email, please check nyo lang po yung spam ninyo dahil doon po pinapasok ng dahil alam nyo na, ayaw nila malaman ng karamihan ng mga ganitong article. Magiging hadlang po kasi ito sa mga business proposals nila in the future, lalo na sila yung we are being independent na kasi sa kanila, so ayaw nila yung mawala yung independency natin sa kanila. Ay, dependency pala, sorry. Nagiging dependent kasi tayo sa kanila, kaya ayaw nila mawala yung pagiging dependent natin sa kanila. So, yun po ang Ate James, baka na-comment po ako dyan, ha? Nabilansun po ako napinsan ko po sa sa GMTV2. Okay. Okay, bro. So, kay Sir Des Ferrer, subscribe sa Gcash na lang po ako mag-send. Thank you. Pati kayo makapag-subscribe, sir. From Arnel Apps Azores, thank you so much po sa stars. Ate Jingle, saan po pwede mag-send ng email address? Sir, paki-comment nyo lang po dito sa comment section. Pwede nyo po dito or dito po sa GMN Holistic Medicine with Doc RJ, meron po dyan yung send message. Pwede dun po ninyo ipa-private kung ayaw nyo po ma-public ang inyong email address. Pwede nyo po doon i-PM. Private message po doon. Para, na-open ko siya, na-open po, mas marami po kami nakakapag-open po doon. So, yun po. Okay, that's all lang po ang aking nakikita dito sa GMN Holistic Medicine. Any bro, meron ka pa bro nakikita? House time, Doc? Meron pa po ba tayong mga okay na ba to si Ma'am Helen? Okay na si Ma'am Helen, no? Any concerns pa po ba tayo that mukhang Doc is running out of time na din? Baka may lecture ka pa bukas, Doc? Yes, may lecture ako bukas So, ano na tayo? Magpahinga na tayo. Okay. Yes. Basta mayroon pa naman next week Basta kung ano man yung next week na lang uli natin pag-usapan. Okay. Sige po. Closing words na po ako. See you po. Salamat po sa mga dumalog po sa ating paunang consultation po every Monday po. Manahan po ng mga nakatutok dito at ipagdasal din po natin pala yung anak ni Yusek Valle na namatay sa vaccine po. Matapos patulukan ng second dose ng vaccine po. Oo nga, nakakalungkot yun. Yung interview po sa Brigada D sa Davao. Oo, ipagdasal natin yun. Sana nga maging maging aral sa lahat yun at unti-unti nang mabubuksan yan Sige, basta natin tuloy lang natin itong ating mga project. Sige, Sir Carlo, magsalita ka muna. Okay. See you po sa Friday pala. Maghingi na po ako ulit ng link kay Kuya Mel para magkasama-sama tayo ulit sa Friday sa ating pandemic sa Pinas po. Yung sa Bakula po. Kuya Mel, kung pwede mag-coverage tayo sa Sabado, yung sa rally ng mga previous po sa Diwasan Bonifacio. Patuloy natin sa Saturday. 1 to 4 yun Pupunta ka ba, bro? Cover na natin.
cover na natin. Okay. Basta yun, paalam na muna tayo. At maraming salamat po sa lahat ng sumusubaybay na walang sawang pagsubaybay sa ating programa ng GMN Holistic Medicine with Doc RJ. Maraming po salamat. Magkita-kita tayo muli. At saka announcement ko lang din po yung mga gustong humabol at May po ang ang enrollment for June batch 5 ng Holistic Medicine Doctor. Kung may gusto po dyan sa mga lahat na nakakarinig, kung may gusto mag-aral, mag-message lang po kayo dito sa sa comment section or dun sa messenger ko. Kung may nakakadiretso na sa akin, ang enrollment po ng 5th batch is May. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat. Kaawaan at pagpalain kayo ng lumikha. Baruch Hashem to all. Mauna na ako sa inyo mga kapatid, ha? Good night. Doc, maraming salamat. Yes, Doc. Thank you so much po. Bye-bye. Sir Mel, bye-bye. Thank you. Bye. Bye-bye. So, salamat din po sa lahat ng mga tumutok sa lahat ng ating pages mula sa Facebook. Ilang pages natin sa Facebook at ilang pages meron din tayong sa YouTube. Sa baba, Sir Mel, sa BitCute. Meron pa ba tayo sa BitCute? Meron tayo sa Rumble. So marami pa tayong mga links na na pwede niyo puntahan just in case na turn down naman nila tayo sa Big Text. Meron pa po tayong mga alternative na platform na pwedeng pong puntahan at pakuha ng mga information. So yun nga po, pag-iusap, pag-spread po natin ito as we go along po, mas marami pa tayong mapapalaya sa pagiging alipin. Alalahanin natin, we are under slavery na po. So dahan-dahan po tayo mag-step out sa pintuan ng pagiging alipin po. So, hanggang sa muli po, kita-kita po ulit tayo. Sa mga nag-comment, paki-wait nyo lang po. Sa mga nag-send ng emails, please check your spam. And then, sa mga gustong mag-send ng kanilang mga konting tulong for the maintenance ng ating mga pages, so, paki-message na lang po, private message na lang po dito sa my page. At nandyan naman po yung ating technical director. At siya po nakahandle lahat ng mga expenses dito. So, siya po nag-maintain ng ating mga So, yun po. Hanggang sa muli po. Maraming salamat sa inyo nandito sa Zoom, nandiyan sa live. Maraming salamat po. At see you po sa Friday po. Hopefully. Kapit lang po tayo sa ating lumikha. Go ahead. May sabihin ko pa, bro. Sir Mel. Sir Mel, go ahead po. Okay, thank you very much, Jing. Thank you very much, Carl. Thank you very much sa mga nag-support sa atin na walang sawang nagbibigay support, nagsisend na mga stars para po sa ating mga gastusin at expenses dito sa ating programa, sa ating pagla-live broadcast since na ang Zoom ay hindi po libre at ang StreamYard ay hindi po libre, lalo-lalo na yung internet. So tuloy-tuloy natin na mapa-improve yung ating programa dahil po sa inyong mga binibigay na tulong sa atin. So aming habol ay ganda at mapaabot pa natin ito sa karamihan, kaya sa lahat ng platform ay pinapasok natin, pinipid natin yung ating mga old videos, yung mga previous videos na pwede nyong ma-review, mapapanood at during live, every Monday lang yan siya. So kailangan na makapag-join kayo para importante makausap ni si Doc RG personally at magkaroon kayo ng contact sa kanya personally. So maraming salamat sa nag-support. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga nagsubaybay. So see you sa next Monday. And every morning, meron tayong replay. So antabayanan nyo lang. Pag may time tayo, may replay tayo ng ating mga previous mga broadcast. So go ahead, Carlo. Yung sa Friday natin na episode pala, baka makalimutan pala yun. Okay. Pala. Okay. See you po Friday. Bye-bye.